Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong daily vlogging at ating pong topic for today is we are born to declare His praises. Yes po, ang ating pong pag-uusapan ngayon, tayo po ay pinanganak sa mundong ito para ideklara ang papuri sa ating Diyos na buhay. Ano po ba ang praise? Ang praise po ay isang expression of admiration and appreciation. When we praise someone, we tell them how wonderful we think they are. Kagaya po ng ibang tao, di ba? Kung paano natin sila na-appreciate. So how great their accomplishment are. In the same way, when we praise God, we are acknowledging His character and power. So purihin ng Panginoon, di ba? So marami pong ginagawa ang Panginoon sa buhay po natin at hindi lang minsan natin na-appreciate yung ginagawa niya. But when we praise God, we are acknowledging His character and power. Basahin po natin ang salita ng Diyos dito sa 1 Peter 2 Verse 9. Sabi dito, you are a chosen people, a royal priesthood, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light, o wonderful light. So, alam niyo po mga kasama, mga kapatid, lahat po tayo na tumanggap sa Panginoong Hesus at nagkaroon po ng pananampalataya sa iisang Diyos na si Jesucristo, tayo daw po ay pinili. According to the scripture, we are a chosen people. At inilabas na po niyang from the Jewish people, nagkaroon din po tayo ng pagkakataon maging adopted o children ng Panginoon sapagkat sa pamamagitan po ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya po yung we are now spiritual Israel po. We are a chosen people, a generation po. At tinawag din po tayo ng Panginoon dito sa 1 Peter na we are a priesthood, a royal priesthood. Saan po yan? Ibig sabihin, tagapamagitan po. Tagapamagitan sa mga tao at sa Diyos. Tayo daw po mga mananampalataya ay mamagitan sa mga tao rin para magkaroon sila ng relasyon sa ating Diyos. At ganoon din po, bukod pa doon sa binanggit po sa 1 Peter, we must declare the praises of Him. Mapapansin po ninyo, who called you out of darkness into His wonderful light. So, mayroong mga translation na kung saan yung out of darkness into His wonderful or marvelous light, tayo daw po pala ay nagkaroon ng buhay from darkness, di ba, sa mga makasalanang buhay, tapos lumipat po tayo sa isang righteous light, which is yung pumbuhay kay Kristo Jesus. Kaya po kailangan po natin i-declare sa Panginoon ng pasasalamat at papuri sa Kanya, mga kasama at mga kapatid. Huwag po tayo maging tikom, huwag po tayong laging nakasiper ang ating mga bibig. Kailangan natin siyang papurihan at sambahin, pasalamatan sa lahat ng ginawa niya po sa atin. Unang-una po, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At kung sino nga lang po nanampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tayo po yung unang-unang yon. Yung palang pwede na natin ipasalamat sa Diyos yun. Yung tayo nagkaroon ng buhay kay Jesucristo. In Hebrews 13 verse 15, sabi dito, through Jesus, therefore, let us continually offer to God the sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His name. Hebrews 13:15 po yan. At sabi dito, let's offer to God our sacrifice of praise. Paano ba tayo magbibigay ng papuri sa Panginoon ng sakripisyo? Mahirap po sa mga taong hindi nila meron silang relasyon sa ating Diyos. Kailangan po magkaroon tayo ng ganap at tunay na relasyon sa Diyos. At yung mga papuri na yan, ito po yung mga kaganapan natin sa buhay po natin na kung saan makikita niyo po, alam niyo po yung sabi nga po doon sa meaning ng praise is appreciation. So, kung meron kayong na-appreciate na ginawa ang Diyos sa inyong buhay, kailangan natin itong ibalik sa Kanya ng papuri. Kaya nga po, huwag nating pabayaan na tayo ay hindi magbukas ng ating mga bibig ng pasasalamat. The only thing lang po na kailangan po ng mga tao po, human being, ay yung salitang thank you. Di ba po? Ibang klase yung word na yan, yung two words na yan, thank you. So, yan po ay nakakapagbigay ng panibagong pananaw sa buhay. At ito pong thank you ito ay nakakapagkaroon po ng minsan ng relationship, di ba? Nagkakaroon ng connection sa ibang mga tao. So, appreciation po ang kailangan po natin sa Diyos. In Psalm 63 verse 3 to 4, sabi dito, because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live. Ito po ay binanggit ng ating pong psalmist na si King David na kung saan ito pong salita niya rito, ito pong kanyang awitin dito, yung kanyang dakilang pagmamahal, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, masigit pa kaysa sa buhay po. Kaya nga po nagkaroon si David dito, my lips will glorify you.
Kasi nga po, siguro sa dami ng pinagdaanan ni King David sa kanyang buhay dito sa mundong to, nakita niya yung kabutihan ng Diyos, nakita niya yung mga himalang bagay sa kanyang buhay. Kaya wala siyang ginawa kung hindi papurihan ng Panginoon, bigyan ng glorification ng Panginoon. Kaya hanggang sa dulo ng kanyang buhay, mga kasama mga kapatid, nagbigay siya ng papuri at pagsamba sa ating Diyos. Nawa tayo rin po, lahat naman po tayo may pinagdaanan, lahat po tayo mayroong mga pagsubok o mga problemang pinagdaanan, ngunit lahat naman pa ay buhay pa. At yung mga buhay niya na kung saan meron tayo ngayong hininga, meron tayong kinakain, meron tayong kalakasan sa ating mga katawan, mga kasama, tayo daw po ay kailangan magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. So bakit ba tayo kailangan magpuri sa Diyos? Why we should praise God? Number one, because of who He is. Sino ba si God sa'yo? Sino ba si Lord sa'yo? Sino ba si Jesus Christ sa'yo? And there are a lot of people, sabi nila si Jesus Christ ay isang tao lamang. Si Jesus Christ ay isang propeta. Si Jesus Christ ay isang sugo lamang para magbigay ng mensahe sa sangkatauhan. Pero sino ba talaga si Lord sa'yo? Sino ba talaga ang God sa'yo? Okay, sabi ng Psalms 47:6-7, sing praises to God, sing praises, for God is the King of all the earth. Sing to Him a psalm of praise. Psalms 47:6-7 po yan. Ang sabi ni King David dito, sing praises to God, sing praises to God. He is the King of all the earth. Kung ang Diyos po nakikita niyong hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, siyang may likha ng langit at lupa, mga kasama mga kapatid, nararapat lamang ng kanyang nilikha, tayo po yun, ay magpasalamat at magpuri sa Kanya. Dahil kung hindi po natin gagawin yan, according to the scriptures, uutusan niya ang mga bato at ito ay magpupuri sa Kanya. Napansin niyo po ba ang mga ibon, sa umaga ay sila ay umaawit, ang mga manok tumitilao. Ang lahat ng parang mga creation ng Panginoon during the morning, bago siguro yung morning dew or pag-angat ng araw, di ba? Pagbukang liwayway. Mapapansin niyo po ba even the creation ay parang kumakanta sa Diyos? Kagaya ng mga bulaklak, kagaya ng mga hayop, di ba? Sila ay nagbibigay ng sound para magpasalamat sa Panginoon. I believe hindi natin 'to naiintindihan sapagkat tayo ay tao. Pero sa kanila at sa Diyos, yung pong mga sounds na yun, yung frequency po yan, ay isang papuri sa Panginoon. Because they acknowledge, the creation acknowledge that God is the God of all. So yan. So tayo rin po mga kasama, mga kapatid, tayo po inilikha ng Diyos na may mga bibig at may mga dila at kailangan natin to, may mga tinig tayo, may mga boses tayo, kailangan natin bigyan ng pasasalamat at papuri ang Panginoon. Lagi-lagi po. Number 2, bukod sa kung sino ang Diyos, sino ba ang Diyos sa iyo, kaya mo siya dapat purihan? Because of what He does. Ano ba ang ginagawa ng Lord sa buhay mo? Meron po. Maaaring sinabi mo, wala naman, sa dami ng problema ko, parang wala naman. Dikit-dikit nga ho yung problema ko eh. Pero mga kasama mga kapatid, alam niyo po ba, may ginagawa si Lord sa atin na hindi natin lahat nakikita kasi nga hindi minsan natin na-appreciate ang ating Panginoon. In Psalms 103 verse 2-5, sabi dito, praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag daw natin kalimutan ang kanyang mga ginawa. He forgives all my sins. Yan ang kauna-una, pinatawad po ang ating mga kasalanan. He heals my disease, sabi po dito sa Psalms. Hindi lang tayo ay pinatawad, lagi pa niya tayong pinagpagaling. He always provide for us. He redeems my life from the pit and crowns me with love and compassion. Yung pong life from the pit, ito po yung mga kahirapan. And crowns me with love and compassion. Binibigyan niya tayo ng mga rewards. He satisfies my desire with good things. Yan, di ba? Pag nag-pray ka, minsan binibigay naman sa'yo. Hindi naman lahat ng bagay, pero madalas binibigyan ka ng Panginoon ng pagpapala, kasagutan sa iyong pangapanalangin, so that my youth will renewed like the eagles. So dito po sa Psalms 103, nakikita po natin dito, ang King David po ay masyadong thankful kay Lord. At hindi nga, sabi nga diyan, huwag niyo raw kalimutan kung anong ginawa ng Panginoon. Madalas po natin makalimutan at hindi na tayo magpasalamat doon sa mga natanggap natin dati. Kasi madalas natin naaalala yung mga masasakit na bagay. Ang madalas natin naaalala yung mga pangit na bagay, yung mga negatibong bagay. Pero hindi natin naaalala yung mga kabutihan ng Panginoon nung nakaraan. At unang-una na nga po dyan, lagi kong nababanggit po, yung pong ating kaligtasan. Higit sa lahat ng pagpapala sa mundong ito na tinatanggap natin sa Diyos,
yung biyaya niya at pagmamahal niya. Higit sa lahat ay yung pong ating pong kaligtasan. Sapagkat wala pong mahalaga sa buhay na ito kung hindi ang ating kaluluwa ay maligtas po at makasama doon sa kalangitan. So patuloy po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos bukas at patuloy po kayong sumabaybay sa ating pong daily vlogging na ito. At kung pwede rin po ninyong i-share and like ito po ang ating vlog. At meron din po tayong YouTube channel na kung saan nandun po nakakompile ang lahat po ng ating mga daily vlogs. So bago po ako magsara o bago po ako matapos ngayong araw na ito, gusto ko po kayong ipanalangin. Manalangin po tayo. Salamat po Panginoon dahil kami po ay nilikha mo, binuo mo kami, binuhay mo kami Lord God para ideklara ang mga papuri sa iyo Panginoon. Kaya po Lord I pray that everyone who listens this message Panginoon matuto po na lahat kami Panginoon ang mga bukang bibig namin ay pasasalamat at papuri lamang sa iyo Panginoon. Kaya po Lord, thank you so much O God for the heart na binabago niyo po kami sa mga buhay nito na kami po'y hinuhubog ninyo Panginoon. Kaya po Lord, purihin ka at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So kita-kita po tayo muli. God bless you all.